So ayun guys, nandito po tayo para mag-change oil ng Honda Click 125i. Pwede rin po ito sa mga 150, yan, mga version 1 hanggang version 4 guys na Honda Click. So applicable po ito dun sa nabanggit ko ng mga motor. So ayun po, bago tayo mag-umpisa guys, ito yung mga kailangan natin. Bali meron po ditong water coolant, meron ditong coolant na yan po, type 1 siya na coolant ng Honda. So ito po gagamitin natin. Tara, samahan nyo ako. So yan po, bago tayo mag-umpisa guys, meron po tayong mga gagamitin tools. Ito yan. So meron tayong T-range na for L-type range, 8mm, Phillips screw. Yan. So ito yung L-type, Phillips screw yan po. At meron din tayong pliers guys na pamihit. So bali ito po yung radiator guys na papalitan natin ng water coolant. Bali kailangan natin tanggalin itong cover na to ng radiator. Yan. Pagkatapos din po, tatanggalin din natin itong cover ng reservoir ng coolant. Yan. So yan po, ano natin tatanggalin itong cover ng reservoir guys. So kumuha ka lang ng Phillips screw. Yan, para ma-remove yan yung Phillips screw na tornilyo ng reservoir cover. Yan. So pihitin lang po ng pakaliwa para mabaklas. Yan. Tapos yan, pagkatanggal guys, yan, ito lang, isang piraso lang po yan. Yan. So doon po nakakabit yan guys. Yan, yung portion na yan, diyan siya nakatornilyo. So pagkatanggal po, pwede na siyang tanggalin. Iangat itong cover guys. I-lift up nyo lang para matanggal yung flaring na yan, para lumutang yung reservoir. Yan, i-lift up nyo lang po siya. Yan, aangat na po yan. So ganyan lang po pagkalas niyan. Yan. So ayun, lumutang na yung reservoir natin. So mababa na rin po yung pinaka-coolant niya guys. Anyway, magche-change coolant din naman tayo. So ito po yung cover natin, tanggal natin. So pinaka-flaring cover niya ng reservoir. Yan. Tapos susunod na po natin, tatanggalin naman po natin yung cover ng radiator na. Pero bago po yon, kailangan muna natin linisan guys. Hugasan muna natin para matanggal po yung mga putik-putik, kasi normal lang po yan. Lalo kung galing sa biyahe, mag-iipon talaga putik dyan guys. Kaya hugasan natin para hindi sumama pag naglagay tayo ng coolant. So next step po, bali magtatanggal na po tayo ng cover. So ito po yung T-range number 8mm po yan. So yan, ito yung isa, ipapasok lang po natin dyan yung 8mm na T-range. Tapos pihitin lang po ng pakaliwa. Yan, ganyan lang po, para matanggal nyo yung tornilyo. So ito yung isang tornilyo, bali tatlong tornilyo po yan. So ito yung isa naman sa bandang kanan. Yan, ganun din po, pihitin din po pakaliwa para matanggal yung tornilyo. Tapos bandang loob po yung isa. Yan, same procedure lang para makalas po yung tornilyo. Kung hindi po makuha, gagamit po tayo L-range na number 8mm din para mapihit po yon, kasi medyo masikip po yung portion na yan para makuha lang. Yan po. So natanggal na po natin yung cover ng radiator guys. Yan. Ito po yung mga tornilyo natanggal natin. So yan po, bali pakita ko lang sa inyo kung saan nanggaling yung tornilyo. So ito po, dito po nakalagay yung isa, tapos dito yung pangalawa. Tapos yan naman po yung pangatlo guys. Yan. Okay guys, kung magde-drain po kayo ng coolant, make sure na kailangan malamig na po yung radiator natin para hindi kayo madisgrasya. Then dito po tinatanggal yung drain plug. So gumamit lang po kayo ng flower type na Allen wrench or plier para makalas po yan. So yan po yung pinaka drain plug nya. So kalasin lang po yan ng flower type na Allen wrench guys. Ito po siya. So pihitin lang po yan ng pakaliwa din para makalas siya. Bali habang pinipihit nyo po guys, ingatan nyo lang na ma-lost thread or masira po, kasi plastic lang po yan. At pagkatapos po matanggal ng takip,
Sa pagtulo po niya, buksan nyo lang po yung radiator cap cover sa ibabaw para tumulo siya ng maayos at para lumabas po lahat ng coolant. Yan, yung mga natitirang water coolant. So, ganun lang po pag-drain yan guys. So, madali lang gawin. So, yan guys. So, kapag naigaan na, wala na siyang coolant. So, ibabalik na po natin yung takip. Yan. Para makargahan uli natin ng bago. Make sure lang na wala na rin laman sa reservoir guys na coolant. Tapos pihitin na lang din po ng Allen wrench pagbalik. Kung pwede rin naman pahigpitan ng plies yan guys para may pwersa ng bagya. Pero wag ganong higpit para hindi ma-lost thread kasi plastic nga lang yan. So yun po. Bali ito po yung ginamit kong Allen wrench na pagpihit dyan. Tapos ito po yung coolant na isasalin natin. So guys, itong coolant na to ay ready to use na. So wala ka na idadagdag dyan na tubig guys. Ang pagpapalit po ng coolant ay ginagawa po yan every 1 year. So ang nagre-range po yan ng 12 to 15,000 kilometer. Para hindi rin po lumabas itong heat detector nyo guys, yung high temp detector na yan, na indicator. Kaya kailangan lagi po nyo i-check ang coolant nyo. So yun po ang purpose niyan, kaya tayo magpapalit ng coolant. Para make sure na laging malinis po yung coolant natin. So yun po, bali po ninyo lang yung radiator ng coolant at saka yung reservoir. So itama nyo lang po, ilagay nyo lang sa upper portion guys, kasi meron po yung lower and upper. Tapat nyo lang po siya sa upper, ang level ng coolant nya. So ayan guys, ganyan lang po ang pagkakarga nyan. So pansinin nyo guys, bali tingnan nyo yung radiator natin, puno na siya. Yan, puno na ng water coolant. Ganun din po sa reservoir. Yan, nasa upper portion na siya. So upper level. So ganun lang po ang paglalagay ng coolant sa radiator at saka reservoir. Yan, nasa upper portion na po dapat ang water coolant. So yun po, bali ilalagay na rin po natin yung pinakatakip niya guys ng reservoir. So tatakpan na rin po natin siya. Yan, yung tank cap ng reservoir lalagyan na natin. Yan, goma lang din po yan guys. Yan, so idiin nyo lang maigi, baka mamaya pag umaandar yung motor ay mahulog po yung takip na yan. Kailangan kapit po siya dyan sa plastic, sa pinakalabi ng reservoir. So ganyan lang po. Yan, tapos pag okay na, ibabalik na rin po natin yung mamaya yung cover nyan. So ito yan, yung pinaka flaring ng reservoir. Bali sa pagbabalik naman po nito, meron po yung kontil guys, ito yung kontil ng flaring. So itatama lang yan siya dyan, ikiklip lang siya dyan. Bali tutusok niya lang siya doon. Yan, ganyan lang, tusok niya lang, tapos i-day niya pababa naman. So ganun po ang paglalagay niyan guys. Bago ilagay na yung tornilyo na isang piraso, i-screw nyo lang siya. Yan, ganyan lang guys ang paglalagay. Simpleng-simple lang. Bitan lang din ng pakanan guys. Ganyan lang po ang pagkabit niyan. Bale reminder lang din po sa pagbibleed naman, pandarin mo lang yung motor. Tapos buksan mo lang yung radiator cap para matanggal po yung bula. Yan. Pag okay na guys, ganyan po, buksan mo lang para matanggal yung bula niya guys. Tapos tsaka mo na ibalik, higpitan mo lang siya para make sure na pag umaandar yung motor ay hindi po mahulog yan, yung takip na yan. So pwede na po natin ibalik itong cover nyan guys, radiator cover, pinaka flaring nya.
So, merong tatlong tornilyo lang din guys. Yung kung paano nyo tinanggal nung una, yun din po yung pagbabalik niya guys. Pero pakanan naman po ang pihit niya guys. Number 8mm na tornilyo po ang nakakabit dyan. Gamitan lang din po ng T-rings. So, ganun lang po kasimple ang pagkabit niyan, tsaka pagkalas ng flaring ng radiator. So, kayang-kaya nyo pong gawin yan guys. Yan. Kaya gumagamit tayo ng L-rings kasi masikip po yung portion nito. Yan. Hindi po mahigpitan na maayos kapag T-rings. Kaya yun po. So, tapos na po natin guys. Ganun lang kasimple. So, engine testing na po tayo. Yan. So, makikita nyo naman po pag kailangan ang coolant niya ay nasa upper level. So, yun po guys. Ganun lang kadaling magpalit ng water coolant ng Honda Click 125i or 150. So, sana nasundan nyo guys. Wow! Yun lang po kasimple magpalit. So, sana nasundan nyo po. DIY lang po guys. So, thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.